So right guys, nandito na naman tayong bumabalik with another video upgrade of ARP9 version 2. So yung customer natin guys is from Tagum City. Shout out sa iyo Sir Jerome Boha. Salamat po sa tiwala niyo na pinagkaloob sa akin kasi nagtiwala po kayo sa akin for the upgrade. So ito yung parts na i-upgrade natin guys sa unit ni Sir Jerome. Ito po is 70% air cylindrical tube rainbow. Yung Jinming mute na cylinder head. Tapos yung nozzle niya guys is double O-ring na din. And then piston head niya guys is 8 holes with bearings. And then nag-acquire din si sir ng green O-ring. So papalitan natin to, itong black kasi pangit yan. Alright, tapos may gagawin din tayong modification sa loob para lumakas pa yung unit ni sir lalo. So alright guys, without further ado, intro please. Alright guys, so nakuha na natin siya sa box. So introducing the parts that we will use is for better air compression. So since si client natin is si Sir Jerome is naka M95 na din. Tapos naka 11.1 3,500 milliamperes 30C na battery. So alright, so gagawin na po natin guys is babaklasin po natin siya para makapag-start na po tayo. So right guys, napaklas na natin ang unit ni sir. So ito po yung gearbox niya. Then baklas na po natin yung outer part ng unit. So i-check po natin sa loob kung ano po yung mga kailangan pa natin i-maintenance for the unit. So syempre, i-check natin ang spring. Tapos syempre tatanggalin natin yung spring guys kasi i-aano natin siya. I-check natin. So alright, so since naka M95 spring na si sir, so syempre set aside na natin to. Tapos babaklasin natin yung unit. So ito guys, tatanggalin natin yung mga tape na nakalagay mismo sa unit. Papalitan natin yan ng bago. So since yung unit ni Sir Jerome is all stock, so gusto niyang ma-experience guys na hindi ma-left behind sa kanyang mga kasamahan sa trabaho at mga kasamahan niya sa paglalaro. Kasi yung gagawin natin guys is for safe build only. Hindi tayo i-exceed sa peak mismo ng unit kasi di bale ng tama-tama lang yung upgrade natin guys is at least makakasigurado tayo na long lasting yung unit at magtatagal. So para at least din makapagsabayan siya sa kanyang mga friends na hindi siya ma-left behind at papalo siya ng mataas-taas na FPS. So right? So syempre tatanggalin muna natin itong housing ng motor at yung gearbox. So popos ko muna kayo guys at doon na tayo magbi-video kapag na baklas ko na to. Alright? Balik lang ako guys ha. Alright guys, nabaklas na natin ang unit ni sir. So as expected, all stock pa po yung internals niya. Yung kinagandahan kasi ng ARP9 guys and other units from the manufacturer, nilalagyan kasi yan nila ng shim para at least maganda yung flow ng gears. So kapag wala kasi to, umaalog kasi yan. Tapos prone yan sa talon ng gears kaya nasisira yung gear sa internals. So that's the good thing about the ngayon, mga latest na mga units na nilalabas nila as of today. Kasi yung version 1 pa ng Jinming Gen 8, pangit kasi na internals nun guys. So, syempre, nag-innovation na po yung natin, yung panahon. Syempre, sulit yung bibilhin mong unit na out of the box na talaga. So, alright, syempre, yung goal natin is to upgrade. So, alright guys, tatanggalin na muna natin to, papalitan natin. So, i-check natin yung baka pwede pa mapakinabangan. So, syempre, ito yung
laman niya is naka ano pa siya, army green. So papalitan natin ng ano yan, green o-ring. Check natin to guys. Maluwang. Tapos may daanan na ng ano guys, ng gears. So kung dito papalitan, baka mag ano siya, baka mag tumalon yung gears nito. Wala na masyadong hawakan. So ulit, sige, i-ano muna natin, i-confirm muna natin si customer kung may isa-suggest akong part sa kanya para walang problema yung pagka-install natin. Alright? Alright guys, nag-inform ako kay customer na nag-advise ako sa kanya na palitan to kasi magalaw na, baka in the long run, baka maano to, baka masira sa loob. So yun yung dapat iwasan. So ito guys, dapat wala yung di yan gumagalaw. Ito gumagalaw kasi gumagalaw. Kahit nahigpitan mo sa likod, check natin. Duda ko parang maluwang na yung tornilyo nito. Ito yung stock. Yan nga. Ito. Maluwang na nga. Hindi na makapag-lock ng maayos yung tornilyo. So, yung worst case scenario nito is baka kung ito yung i-install natin at gagamitin natin to. So, baka maputol yung tornilyo tapos magkukos pa yan ng problema sa loob ng cylinder tube dito. So sige, i-install muna natin lahat para diretso na tayo guys. So hello guys, ito na-install na natin. Tapet, ito upgraded na din yung ano ni sir, yung this is the 70% na cylindrical tube, ported cylinder. Jinming Gen 8 Jinming mute with long nozzle and thin na rubber. Perfect sa tipis ng WDPT ng ARP9. Tapos ito sinadjust ko kay client na sir, palitan natin to kasi yung old mo na metal ladder kasi may pudpud na dito sa gilid. So hindi na siya kumakagat ng maayos sa ngipin mismo ng gears. Ito tumatalon lang siya. So tapos ito din yung yung piston head niya may problema na. So buti nakapag-check tayo agad. At ito lang pala talaga yung yung papalitan sana ni client, ni Sir Jerome. Ito lang dapat. So nag-suggest ako na sir, why not palitan na lang natin to ng bago. Ito 14 tooth na nakahollow yung inner. Tapos ito is i-set aside na natin kasi di na to magagamit yung body. Pero ito magagamit pa to siya guys. Pero ito lang ang hindi kasi dito yan kumakagat ng ng ngipin. Supporter yan. Ito pansin niyo tumatalon yung di ko sure guys kung kita niyo pa. Ito may marka ng ngipin ng gears. Yan. Tumatalon siya. Kaya mismo kapag nagme-mechanism siya, gumagalaw siya, umaalog yan. Kasi tumatalon yan dito eh. Minsan hindi na yan magpupul sa gear. Patulak papunta sa inner barrel. So set aside na natin to. Yan. Yan, i-tornilyo muna natin yan. Tornilyo muna natin yan. Kahit anong guys, kahit anong ipit or pihit natin, hindi na yan maglalak. Kasi dahil nga sa yung salpakan niya ng tornilyo dito mismo sa piston head is hindi na siya naglalak. So ayun.
Yung worst case scenario nito guys is matatanggal to sa loob dito mismo. Tapos pag tumira na, wala na. Di nalalabas ng bala. So luckily is meron tayong stock. So set ko naman to ibinibenta. So ito lang sana yung bibilhin ni client. So tag-suggest ako na ito para at least makales siya. Mas makales ka kasi sa ano guys, sa set kaysa sa isa-isa. So ibebenta natin to na set sa kanya. So hindi ako nagbebenta guys na sinadya ko lang, pero gusto ko lang kasi na maging pulido yung gawa at para ma-renew yung mismo yung internals ng unit. Kasi kung magsasalpak ka ng old na stock nito, magko-compromise yung mismong internals ng unit mo. So yun ang dapat natin iiwasan. So alright, sige, salpak na natin to siya guys. Nalagyan ko na din to ng oil for lubrication. So medyo pagod na ako guys kasi kahapon pa ako nag-upgrade. Medyo marami na din tayong customer na nagpa-upgrade guys. So gusto ko munang magpahinga, gusto ko mag-relax muna, magkape sa init ng araw. Kaway-kaway sa mga mahilig magkape dyan. Isa ako dun guys. So sige, set aside muna natin yung mga things na dapat natin i-set aside. So ngayon, saan ba yun? Pause ko muna kayo guys ha. Install muna natin. Ito guys, picturean muna natin para makita ni customer yung bagong in-install. Yung. Alright guys, tapos na natin ma-install lahat ng mga internals sa loob ng unit. So alright, excited na ba kayo for test fire guys? Kasi ako excited na. Sige po. Install ko muna lahat, tapos prepare po tayo ng equipments for after na result. Alright, sige, install ko muna lahat guys para makapag-test fire na tayo. Alright sir, Jerome, ito yung unit mo na upgraded. So test fire natin sa labas po for accuracy. Di ko alam guys kung kita nyo ba, pero napakaano dito, napainit. Right, test fire full auto. Okay na siya guys. Check natin kung kaya ba niyang butasin tong ano. Aray. Ayop yan. Sorry Lord. Wala guys, butas. Okay, yun lang po. Salamat. So alright, ayun lang po. So sana po ay nag-enjoy po kayo sa ginawa kong content. Okay lang guys na halos yung mga upgrades ko ARP9, pero actually specialty ko to. So I am proud na ito yung pinaka pulido kong mga gawa is ang ARP9. So maraming salamat po sa panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Pasuyo na lang po na paki-subscribe, support, like, share, comment sa aking YouTube channel po. Every view, subscribes niyo po is very so much to me. So sana po ay magtangkilik pa po kayo. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Paalam!